Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Biyernes, October 24, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, si Bagyong Salome nga ay tuluyan ng humina bilang isang low pressure area na lamang ulit, subalit kahit humina na ito, asahan na magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorm sa may extreme northern Luzon. Habang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao at Palawan. Dahil dito ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa may eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Dahil dito ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Subalit pagsapit ng hapon o gabi, ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Maliban nga sa low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito nga yung dating si Bagyong Salome, ay wala nang ibang sama ng panahon, low pressure area o bagyo, ang binabantayan ngayon na maaaring makaapekto sa ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dahil nga sa epekto nitong low pressure area, asahan sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, Iloilo, Guimaras, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Tulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Bicol Region, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar, ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong manakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, subalit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot, lalo na sa may western at eastern seaboards ng Luzon, gayon din sa may northern seaboards ng Luzon, dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Subalit iba yung pag-iingat pa rin lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin dahil kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone.